Noong Abril 13 ng taon ito, noong April 13 of this year, merong dalawang truck na may lulan na mga itik. Ito yung itik natin na travel in places where bagong harvest yung palay sapagkat doon pinapakain. Dumaan sila ng bayan ng Arakan. Hinarang sila and pinigil. At pagkatapos ay dahil walang shipping permit, after 2 days ay pinatay yung mga itik. Nabasa ko po yung istorya na yun sa Facebook. Yung isang OFW, si Yan Joy Descalzota, dahil umiiyak siya at sabi niya yan yung project ko na ginamit ko yung aking income bilang katulong sa labas ng bansa para makapagpundan ng kaunting negosyo. Ngayong araw na ito, kasama po natin ang asawa ni Yan Joy, si Ryan Descalzota, na taga Kauran, Ampatuan, Maguindanao, no? At si Eden Bayot, isa ding taga Kauran. At yung may-ari ng truck, kababayan ko, si Jonathan Lagdada ng Lika lang. Gusto kong maikwento nila kung ano ang totoong nangyari. Kasi itong video na ito actually is intended for Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at kay Undersecretary Dante Palabrica ng Bureau of Animal Industry. Gusto kong marinig nila yung kwento ng mga taong ito para kahit pa paano maintindihan na yung konteksto ng pagkakahuli at yung pagpatay ng mahigit 4,000 mga itik. Ikaw ang nakaupod sa biyahe, Jonathan. Ano natabo? Pagka ano naman sa to, pag agi naman sa Duruluman, pag abot sa taas, may nagyan kami nga detachment. So sa natungan sa Arakan kag Duruluman dito kami giharang. So ano kami sa Facebook nga dito daw kami gidakop sa may Kabalantian, sa may sa may Katipunan, pero wala pa kami dito nakaabot. Dire pa kami sa highway pa sa natungan sa Arakan tapos Duruluman. So bisang checkpoint na lang dito wala. So ano natabo pagharang sa inyo? Pagharang sa amon pangitaan kami sang papel. So itong papel ang ipakita ko amo tong expire na 2 ka bulan ng blood sampling sa dire sa North sa blood sampling. So nagsiling tong police nga expire daw ko na ni. Namong siling ko na testing lang namon ni sir kung pwede kay na kon may nakaagi man abi dire nga taga South. So ara sila karon sa may Duwali. So kami nanimpalad pud mi nga kung makaagi kami. Kay dito nyo pakanoon ang itik ninyo. Kay bagong harvest dito. So pila tanan kalibo ang karga nyo nga itik sa duha ka sakyanan mga sobra 4,000. Sobra 4,000. So ano natabo pagkatapos? Ano sa to pagkahuman gidala kami sa may babaw ka munisipyo sa Arakan. Tapos nagangyo kami sa may pulis nga kung anong gidaw. So i-hold gidaw kuno kami. So siling ko na kung pwede sir, buwas sa aga-aga pa pwede nyo kami matransfer bisan sa may silong na sa Kahoy. Siling nila ara man daw kuno dito sa may nursery sang DE. So gidala kami dito pag-aga. So alanganin gidang sang kahoy ba kay nipis kayong daon sang kahoy. So pag sa to pagkaod to hindi naging makuha ng bibi baga lumbayang naging sila gusto gid nila magbaba. So nagangyo kami nga ipababa lang ang bibi bisan sa dalom sa truck lang. Dalom na sa truck kag mapakaon kag mapainom ba. So hindi man sila magsugot. So pagkatapos saan ogin patay ang mga bibi? Sang 15 na. Kay nabutan kami dito 2 gabi 2 kadlaw. So damo napatay sa bibi? Damo sa may babaw sa truck damo na sila napatay.
Kay wala lagi kaon kag inom. Duha ka adlaw wala kaon ng bibi, wala inom. Gutok pagid nga na Gutok. sila kaayo. Tutok sila ba? Tapos maano pag Okay lang kung gadalaga ng sakyanan kay daw maano sila sa hangin. So sino ang nag-order nga sunugon ng mga bibi? Ginsunog? Wala gi sunog tugog, gi ano lang, gi kalutan tapos gi pangulog to sa may ano, sa may buo. Bagong isprihan siguro bago ihulog. Pagkatapos, Bagay isprihan pa siguro. Yes, Priyan. Hindi kami kakita kay nakatrapal man. Tapunan. Nakatrapal ba? Taas ko yung lang nalapa pa man gani isa sa may piloder. ang kapal. Hindi kami makakita. Pila ka bilog ang imo nga bibi nga na entra dito? Sa akon nga truck 11. 1,100. Okay. So, amo na yung pangabuhian mo. Amugid ni. Pila ka bilog bata mo? Tatlo. Ano yung eskwela mo? Koleyo. Wala pa, ano pa lang nga, grade 9. So, dito ang kapital mo na to. Umara gid dito. Okay. Eden, pila ka bilog ang imong bibi na entra dito? So, Ang akon nga dalagko sir atong nagapangitlog bali 956 ka bilog. Tapos atong may ara ako nga gagumay bali 1,200. so bali 2,000 plus ang imo. Amo ni ang pangabuhian. O amo lang gid na sir nga amo na nga kutani ginkuan gid namon dito nga maka-travel kami sa Agusan kay amo pa niunta ang ginasaligan nga mag-abri klase may ara nga pang kuan sa eskwelahan ang mga estudyante. Amo lang gid ni way man kami sang iban nga pangabuhian. Pero Bilang ang inang imo nga bibi nga na ga-travel ka mo all over Mindanao. Oo, sir, bisan diin man lang kami makaano, kaagi man kami nga nag-travel pa kuantong nagligad lang harvest dito sa inang ano nga itong lugar yan? Palimbang. Sa Palimbang. Naka-travel man gyapon kami dito. Tapos balik naman dira sa ano, kag diri naman unta sa Dalon sa Agusan. So amo lang ang trabaho nyo. Kung di na may harvest, Oo, sir, gadto dito mo lang dito. kami nag-travel. O, ginaptugtan na kamo sa Tagiyasang Humayan. Galisensya man kami. Ryan, asawa mo tong nag-post. Oh, sir. Si Yan Joy. Yan Joy, no? Pilang kapital mo sa imong itik? Kay ara abi sir ang gin-starting namon sina dati. Umpisa kami sa sobra 200 ka bilog and pamakal ko na tig 180 ang isa. Tapos dugang naman kami nagpapiso. Amo na to unta tong dalon sa Agusan. Nga 6 months na unta amo pa lang to umpisa ka Itlog. Di wala pa gito na bawian ka ano ka gasto namon. So ining itik amo ni ang investment ni Yan Joy. Oo, amo lang iya nga ano. Napundar nga sentro yung tanay nga Para pa siya sa abroad. Para sa Din siya sa Saudi. sa Saudi. So ang trabaho nito, Ang katulong sa domestic helper. So gina-admitar nyo nga kulang papeles nyo. Oo. Why nyo ginhangyo ang mga taga-DA sa Arakan, kag ang sino pa itong mga otoridad nga kung pwede ibalik na lang? Tinahang yung anay, sir, sa tong time na to nga ginhold kami, pakitluoy gid kami nga kung pwede ibalik na lang kami sa amon nga ginhalinan. Pero kay ang sabat dito sa amon sang primero pa lang namon nga gabi nga hindi sila makadesisyon, ang taas na lang daw ang magdesisyon. Tapos ginpasaligan pagani kami sang gabi nga to nga siling may doktor daw nga magikuan sang amon nga bibi pagkaaga-aga pa daw kadtuan na sang doktor para nga tanawon ang bibi. Pero kay naabutan lang kami dito duha ka adlaw duha ka gabi hasta nga matamat ga karapatay amon bibi wala gid sang doktor dito nga nagpalapit. Tapos So, bisan hangyo bisan ano namon kahangyo nga ipapanaog ang bibi nga paimnon man lang or ano hindi gid sila magsugot. Tigali kay siguro ang daw na ano namon basi kuha na gid nila ilan na to basi daw na ano na to nila nga sunugo na lang gid amon nga mga bibi nga ilubong. matuod ba itong sa Agusan, sang dito kamo? Matuod ba itong sa Agusan kamo nag-blood testing sa bibi mo, nag-positive ang bibi mo sa bird flu? Amon na siling nila dunggob nga na positive lang ang bibi. Pero sa sunod nga testing, nag-negative. Dire. Oo. So nag-false positive to. Ang result nito Bernes man to. Why pa nag 1 week.
ang result diri naman sa Cotabato negative. Kaduha pa ko diri gitis mo nga nag-negative ko diri. Ining problema nyo sa itik, wala sing liwan makabulig sila kundi si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Secretary sa Agriculture. And then may panawagan ka kay Secretary. Sik na kuntani nang nagapanawagan kami kung sino man tani ang nakabulig sa amon nga kung pwede mabalik lang ang amon nga kapital sa amon nga nga nagkarapatay nga bibi kay wala na gid kami sang iban nga nga ginasaligan amon na gid lang na way kami sang iban nga pala nga buhian amo pagitani ng isa ka ginaasahan ko nga makapaeskwela ako sang bata ako subong sa college magi-abri klase pero kay wala na kuan na lo kumbaga back to zero na kami subong amo lang gid ina nga Ryan. Amo man ang ako panawagan tani nga mabiskan mabalikan man kami ka amon nga pangabuhian kay amo lang gid na ang amon nga ginasaligan nga mapaeskwela amon nga mga bata. So sa akon pareha sa ginambal man nila ni Auntie. Amo lang gyapon ang masiling ko kay di siyempre amo lang man amo nang ginasaligan man gid ang bibi. So sa truck ko man kung may mga violation gid man ang truck ko nga parte sa pag-travel sa mga bibi. So pasinsa lang gid kay siyempre tao lang man ta. Ako naman salamat sa inyo sa ining oportunidad nga na patagan, na paliwanagan itong issue na to. Ako naman may panawagan ako sa ating kalihim ng agrikultura at saka sa director ng Bureau of Animal Industry, ganun din sa undersecretary ng livestock program. Kailangan nating i-review itong quarantine protocols. Number one, kini-question ko yung no movement policy for Mindanao. Kasi wala namang insidente ng bird flu. So bakit kayo gagawa ng no movement policy? Number two, sa isang contiguous area like Mindanao na wala namang incidents ng bird flu, bakit tayo gagawa ng quarantine sa bawat probinsya? Pinapahirapan natin yung ating mga magsasaka. Tulad nitong tatlong ito, naghahanap buhay. Marangal at malinis na hanap buhay. Hindi umaasa sa ayuda ng gobyerno. Talagang nagpapakahirap para kumita. Tapos ganito mangyari sa kanila. So I am urging Secretary Kiko Laurel and the Bureau of Animal Industry, including Undersecretary Dante Palabrica, pwede ba nating i-review yung ating quarantine protocols? Say for example, in a contiguous area like Mindanao, kung wala namang incidents ng bird flu, huwag na natin pahirapan yung ating mga farmers in the movement of their fowls, sapagkat we are actually destroying the poultry industry of Mindanao. Yung pupunta ka sa kabilang probinsya, nandiyan sa kabilang bayan lang, kailangan mong kumuha ng permit, kailangan mong blood test, and so on and so forth. This is so impractical. Kaya panawagan ko, kaya ko in-interview itong ito, sapagkat gusto kong marinig yung kanilang kwento, kung ano talaga nangyari. And judging from what I heard, these are poor people trying to make a decent living. And pinapahirapan ng mga pulisiya natin na wala na sa tama. Can you imagine, wala namang bird flu, mag-no movement policy ka, eh di iniipit mo yung mga magsasaka. So pakiusap po, Sec Kiko, Yusek Dante, at sa ating bagong BAI Director Dakigan, baka pwedeng i-review natin, i-repaso natin yung ating quarantine protocols for poultry in a contiguous area like Mindanao, para matulungan naman natin yung ating mga pamilyang nagsusumikap na kumita sa malinis na paraan. Salamat po.